Sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi magtatagal. Tuluyan na itong babagsak. Hindi maganda ang reputasyon nito. Ang tingin sa kanila yung mga tulisan. Mga bandido. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ng revolusyon. Kailangan natin ng bagong liderato. Magsagawa tayo ng isang halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensa, dapat sigurong desisyonan muna natin kung sinong dapat mamuno dito sa Cavite. Magkaiba ang gusto na magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede nating itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa Katipunan. Nasaan si Emilio? Walang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siya ang nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sa pagpapabuti ng Katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinay-hinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng mga Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at umaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siyang matapos. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit ang Katipunan ang tumatayong gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat natin sinusunod. Tandaan niyong lahat na hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng Katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang karapat-dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat na mamuno, kundi ang Supremo. Dahil siya ang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madami tayong mga kapatid na nakipaglaban, nakipagdigmaan, na hindi naman kasapi ng Katipunan. Dapat lang nabigyan galang ang kanilang opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang mamumuno. Nanganganib na ang mga bayan sa Cavite. Kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan para hindi magdaos ng halalan at para marinig ang boses na nakararami.